Today, I am going to show you how I make my paboritong ginataan. And again, I use Mayploy. Una sa lahat, ito ang ginagawa ko. Paano gawin ang binignit or ginataan? Nagpapakulo ako dito ng tubig. Okay? Ayan. Tubig. Tapos, pag kumulo na siya, nilulunod ko to. Ayan, lalagay ko na siya. Halo-halo mo lang siya occasionally. So, ngayon, wait ako ng mga 15 minutes. Pero, every 2-3 minutes, sinistir-stir ko siya. Alright. So, while naghihintay ako para matapos yung tapioca pearl ko or sago, ginagawa ko to. Nilalagyan ko siya ng Japanese yam. Ito yun, Japanese yam. Malalaki siya. Tapos, purple yam. At saka, saba. Dahil walang fresh na saba akong mahanap dito, meron namang banana dito, pero hindi kasing sarap ng saba sa atin. So, I settled for yung frozen na saba. You'll be surprised na ang sarap ng frozen saba galing Pilipinas. So, check nyo yung mga hindi taga-Pilipinas. Check nyo yung sa frozen section. Meron talagang frozen saba. I-steam mo lang siya. Tapos yun na yun, kinakain ko na as a snack. Ang sarap niya talaga. Ayan. Arrowroot. Kasi ang daming nag-request sa akin, simula nung pinost ko yung reels ata yun, na binignit. Ang daming nagme-message sa akin, kailan ka gagawa ulit ng binignit? So, naisip ko, sige na nga gawin ko para naman may content ako sa pa-video ko. Okay? So, ko na talaga yung pag-video at saka pag-reels sa Facebook. Ayan. Paborito ko talaga ang binignit. Oh. Ganito kalaki pag nag-cut ako. Ganyan. Nilalagay ko siya sa steamer ko. So, kakaiba akong gumawa ng binignit. Ini-steam ko muna lahat ng ingredients ko bago ko sila paghalo-haluin. Ay! Ayun na. Tapos na ang ating bilo-bilo. Ngayon, isi-set aside ko yun. Hugasan ng malamig na tubig. Tapos, ilalagay ko sa fridge. Mga siguro kahit 6 hours pwede na siya. Pero, I prefer overnight na nilagay ko siya sa fridge. Para talaga lumambot siya. Tapos, ito na yung Japanese yam. Ayan, so, cold water. Hugasan ko lang. Ayan o, ang ganda niya, di ba? Gusto ko yung makulay na sago talaga. Kasi parang napaka-appetizing tingnan. So, kaya hindi ako bumibili ng walang color na sago. Napaka-childish ko, di ba? So, yan. So, hinuhugasan ko siya. Tapos, sineseparate ko. Kasi yung iba, nagdidikit-dikit siya. Pero, mukha namang karamihan separated na talaga siya. Look, oh. So, ipababad ko siya for mga 5 to 8 hours. Maputla yung purple yam nila. Gusto ko yung talagang purple na purple.
Kasi, ito yung ginagamit ko. Kaya kung hindi siya ini-steam, biniboil ko yung purple yam. Kasi, para hindi ko na kailangan gumamit ng ube coloring or flavor. So, kaya namimili ako ng purple yam na talagang purple na purple yung laman. I mean, yung loob. So, katulad nito, oh, purple na purple siya. So, gustong-gusto ko to pakuluan. So, di ba I told you na ini-steam ko yung kamote ko kanina, yung Japanese yam. So, yun talaga, ini-steam ko talaga yun. Pero itong purple yam, pinaano ko talaga siya, binuboil. So, di ba, bukod sa masarap, napakasarap ng purple yam, nagdadagdag kulay pa siya sa ginataan natin. So, ang ganda niya tingnan pag may purple yung ginataan mo. Hindi maputla, appetizing yung tingnan yung ano niya, yung ginataan mo. Ang ganda talaga ng kulay ng purple yam na to. Kasi napaka-purple niya. Yung isa maputla, di ba? So, they're not all created equal. Ang ganda niya talaga. Oh, ganda. Ayan. Ready na siya. So, pakukuluan natin to, ha. Eto na. Double decker yung steamer ko. So, ilalagay ko na siya doon sa itong tubig na to para to sa purple yam. Okay, ito na yung purple yam ko, right? Oh. Tapos, yung ginataan. Ayan. Mukhang ready na yung purple yam natin. Ayan, ready na siya. So, sineseparate ko siya para hindi mag-overcook yung purple yam mo. Ayan. So, i-save mo to, ha. I-save mo to. Kasi ihalo natin to sa ginataan. Check natin. Ayun, mukhang luto na rin yung Japanese yam. Okay, look. Tapos, ito yung sago natin, oh. Natin siya sa fridge. Ayun, tamang-tama. So, bakit tanggalin ko yung kalahati nito? Kasi, mag-i-expand pa siya. So, bibigyan ko siya ng room para mag-expand. Okay? Ayan. Hi guys! Itutuloy ko yung binignit ko. Kasi hindi kami nagkaroon ng chance sa gabi. So, anyway, nagpakulo ako ng tubig. So, and then, ito, tapioca pearls. Kasi walang landang. Anong Tagalog ng landang para sa ginataan? But, ito, ginagamit ko to para sa binignit. Okay? So, ngayon, kumulo na yung water. So, ilalagay ko na siya, ha? Tapos, kailangan i-stir mo para hindi siya dumikit, magdidikit-dikit. Ayan. So, mga siguro 20 minutes ko tong ganituhin. Pero hindi naman constant yung pag-stir ko. So, yun. So, iwan-iwanan ko lang siya. Check ko lang siya every 2-3 minutes para i-check
para haluin ulit. Hapon, niluto natin yung sago. Ngayon, binalik ko siya. Right? So, mga 10 minutes ko siyang pakuluan. Alright? Tapos, ready na siya para ihalo sa ginataan natin. Ito na yung mga niluto ko kahapon. Ito yung Japanese yam. Ito yung taro root. Saka purple yam. Tapos ito yung sago na niluto ko kanina. Ito yung tubig galing dun sa purple yam. Tapos gumawa rin ako ng bilo-bilo. Okay? Okay, ilalagay ko na yung gata ko. So, mga 4 or 5 yung ginagamit ko. Lalagyan ko ng konting tubig kasi may mga tira-tira pa. Ayan. Yung saba. Frozen ito, pero tinoko ng konti. Tapos, ready na siya. Hahalo-halo ko na lang siya, okay? So, ready na talaga yung coconut cream natin. Tingnan ko muna kung matigas. Kasi yung taro root, inuna ko kasi matigas-tigas pa siya konti. Nilagyan ko din siya ng tubig. Mga siguro 1 liter ng tubig. Alright, enjoy you guys. Love ya. Love you guys. Have fun. See you in a bit. Pupunta sila ng zoo. Wala ko nagluluto kasi kailangan ko na talagang lutuin to. So, I can't join in the fun. Ito na yung taro root at saka yung saba. Yung saba, luto na din kasi yun bago nila pinifreeze. So, ngayon, ilalagay ko na tong tapioca pearls. Like I said, sa lahat ng mga niluluto ko, hindi ko talaga mini-measure. Minamata-mata ko lang siya, ina-eyeball ko lang kasi yung pagluluto kasi, depende sa kung ano yung gusto mo, kung gaano ka thicken, kung gaano ka thinner yung pagbibinignit mo. Yung iba kasi yung pagluluto tsaka yung pagbe-bake. Yung pagbe-bake, kailangan precise talaga yung measurement mo. Hindi mo pwedeng tansyahin. Pero yung pagluluto, iba. Iba yung pagbe-bake, iba yung pagluluto. So, yung iba preferred nila yung malagnaw yung ginataan. Yung iba gusto nila yung thicker na ginataan or mas maraming sabaw. So, depende sa iyo yan kung gusto mo ng maraming sabaw or less na sabaw, mas maraming gata or less na gata. Depende talaga sa iyo yan. So, ngayon, lalagay ko na yung mukhang marami pa naman akong space dito sa pot ko. So, dagdagan, ilalaghat na natin tong Japanese yam. Yung tapioca pearls, nilahat ko na din. Tignan mo, ang ganda niya. Ayan. Dagdagan natin ang isa pa. So, isang kulo, luto na siya. Isang kulo lang, luto na yung natin, ginataan. So, yan. Halo-halo lang, ha? Ayan. Luto na siya. So, pag nagluluto ako, hindi lang talaga isang putahe yung niluluto ko. Kasi, ayokong nasasayang yung oras ko. So, kaya, pag nagluluto ako ng ginataan, nagluluto ako ng other things like empanada or mani or ganito, puto. Nagpapakulo ako ng tubig
para sa bilo-bilo. Okay? So, tingnan natin. Ayan, kumulo na yung tubig. So, ayan yung bilo. Ayan. Yung mga ready na bilo-bilo, nagfo-float siya ng kusa. So, ayan. Parang palitaw lang. Ayan. Luto na siya. So, yung mga nagfo-float, ready na siya, ha. Tapos, nilalagay ko na siya sa binignit. Tapos, tingnan natin to, ha. Make sure na hindi dumikit yung ginataan mo sa bottom ng pot. So, stir mo siya. Halo-haloin mo. You know, every so often. Every 2 minutes, gano'n. So, mukhang nasa thicker side yung ano natin, ginataan. So, ang ginagawa ko, kasi pag nag-cool down na to, mas lalong magti-thicken siya. So, lalagyan natin siya ng mainit na tubig, ha? Para hindi siya masyadong thick. Kasi gusto ko sa ginataan yung hindi masyadong thick. So, big. Ayan, perfect na yung consistency niya. Pag lumamig na siya, nagti-thicken. So, at saka, nilalagyan ko siya ng brown sugar pag sa huli na. Pero, nagtitira ako ng walang sugar kasi gamit ko is yung monk fruit na sweetener para sa akin. Kasi, nagka-cut back ako ng sugar. Tapos na siya. Hahanguin ko na lang. Tapos na!